Pagmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taong nang maghari sa Jerusalem, at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon, pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor, samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Na magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsam pa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng pinagpauna ng Panginoon, pinasira niya ang kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya ang Babylonia ng si Joaquin at ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Sinatias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda, at pinalitan niya ang Sedecas ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Dahil sa pagalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Panginoon Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lunsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinilamon. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y makasaksi, hindi mapigilang yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak, sa gayoy nakita. Iyang iyong galit sa amin o poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag, sa lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan. Panginoon Diyos na napagligtas, dahil sa ngalan mo, kami nagkasala'y patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, poon iligtas mo kami ngayon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sakit nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino
na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagtuturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Narinig nyo na ang salitang "It takes two to tango." Di po ba, no? Yung bang para manalo kayo sa isang paligsahan, kailangan mayroong coordination ang dalawang nagsasayaw ng tango dahil mahirap siyang sayawin. Ano po ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Hindi pwedeng isang bagay lamang ang maganda. Kailangan dalawang bagay na kaparehong tumatakbo sa atin. Ano po yung dalawang bagay na iyon? Ang pananampalatayang meron ako at anong gawa ang aking ipinapakita sa pananampalatayang iyon. So pananampalataya at gawa, nagkakaroon lamang ng harmony ang buhay ng isang Kristiyano kapag itong dalawa ay kaparehong maganda. Parang dalawa nating paa. Kapag hindi ito maganda sa coordination, maaari tayong matumba. So hindi pala sapat na pananampalataya lamang. Kailangang makita rin ang pananampalatayang iyan kung papaano natin ito inilalapat sa ating buhay. Si Jesus ay gumamit ng taninhaga sa ating ebanghelyo ngayon. Yun bang kaniyang pinag-iba? Ang dalawang klaseng taong nagtayo ng bahay sa bato at nagtayo sa buhanginan. Dumating ang bagyo, lumakas ang hangin, at nagkaroon ng pagkakataong ipakita niya kung ano ang mas matatag. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang taong naniniwala sa Kanya, ang taong nakikinig sa Kanya at sumusunod sa Kaniyang salita ay katulad ng taong matatag. Kung ang ating kinakapitan at kinatatayuan ay si Jesus na siyang sandigan ng lakas ng buhay, hindi tayo matitinag ng anumang unos na dumating. Ang ebanghelyo po ngayon ay pagpapakita ng self-evaluation.
ipinapakita sa atin sa araw na ito at itinatanong sa ating sarili na ano nga bang pananampalatayang meron ako. Tumatawag ako sa Diyos araw-araw. Panginoon, nagdarasal ako sa Diyos araw-araw. Pero ang aking bang pagdarasal, ang aking bang pagtawag ay makasisiguro na ako ay papakinggan at sa kahulihan ay makakarating sa kaniyang kaharian. Wala sigurong gusto sa ating mapunta sa impyerno, kaya nga tayo nagdarasal. Pero ang pagdarasal na yan ay hindi sapat, hindi guarantee na tayo'y madadala sa kaniyang kaharian. Ano ang ipinamamanhik sa atin ni Jesus? Ang nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita ay katulad ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ano ang ating sayaw? Ano ang ating hakbang? Paano ako namumuhay bilang Kristiyanong naniniwala sa Diyos? Sapat ba yung aking ginagawa? Sapat ba ang aking ipinapakita? Sapat ba yung harmony ng aking pananampalataya sa aking buhay? Makakarating kaya ako sa Diyos kahit araw-araw akong nagdarasal at tumatawag ng Panginoon, Panginoon? Ito po ay self-evaluation. Klaro at maliwanag na sa salita ng ating Poong Jesus Nazareno na hindi lahat, klaro yan, hindi lahat ng tumatawag. Sino lang ang mapupunta? Balik na naman tayo. Ang nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita. Baka po oras na at panahon naman na dalhin natin sa gawa ang ating pananampalataya. Ito ang kaibahan ng pagsasalita ni Jesus. Mayroon siyang authority, mayroon siyang kapangyarihang ipaliwanag sa mga nakikinig kung ano ang sandalan ng kaligtasan, ang pagsasagawa ng kaniyang salita. Hindi katulad ng mga eskriba at pariseo na ang kanila lamang ibinabahagi ay ang bagay na alam nila pero hindi nila kayang gawin. Ito ang bago sa utos ni Jesus. Ang maniwala ka, ang sumampalataya ka, pero ang pananampalatayang iyan at paniniwalang iyan ay dinadala ko sa aking buhay. Isinasagawa ko sa aking buhay. Ipinapakita ko sa Diyos na ang kaniyang salita ay buhay sa akin. Na ang kaniyang salita ay nakikita sa akin. It is a self-evaluation. Nakakita ko minsan doon sa Facebook ng isang clip, isang reel, yung bang pumapasok na lang doon sa iyong wall, na mayroong isang magnanakaw,
na natrap doon sa isang tindahan. Anong ginawa ng magnanakaw? Nag-antanda ng krus at sinabi niyang, God, help me. Papaano ka tutulungan ng Diyos ay ang intention mo ay magnakaw? Ayun, sigurado yung pagtawag niya ng God help me, Panginoon, Panginoon, ay hindi guarantee na ikaw ay pakikinggan ng Diyos. Let us evaluate our own faith. Ano ako ngayon? Nasaan ako ngayon? Sapat ba na ako'y nakikinig ngayon? Paglabas ko, scammer na naman ako. Manloloko na naman ako. Magpapaasa na naman ako ng tao. Magagalit na naman ako. Manunumpa na naman ako. Maniniwala na naman ako sa mga hula-hula. Bibili na naman ako ng anting-anting. Magsisindi na naman ako ng itim na kandila kasi nagagalit ako dun sa ibang tao. That's evaluation. Let us evaluate our own faith kung tumatama ba at nagkakaroon ng tamang paglakad o harmony patungo sa Diyos. Nakalulungkot mang isipin, pero maraming tao sa ating paligid ang nagiging ganito ang ugali. Huwag mo kong pakialaman. Huwag mo kong sermonan. Huwag kang pumasok sa aking buhay. Papaano papasok ang Diyos at ang kanyang tamang pananaw kung tayo ay hindi bukas sa pagbabago at pagbabalik loob? Gawin po nating batayan ang ebanghelyo ngayon. Baunin ninyo sa inyong pag-uwi na sa araw na ito, meron akong natutunan na kailangan kong gawing harmonious ang aking pananampalataya sa aking gawa. Kung tayo'y nakikinig sa salita ni Jesus at ginagawa ang mga ito, unti-unti nating itinatayo ang ating bahay. Ang bahay ay ang kaluluwa na itinatayo ko sa matibay na pundasyon. Dalhin tayo ng ating Poong Jesus na Nazareno na unang nagpakita ng kaniyang salita at nagpakita ng kaniyang gawa upang siya ang ating maging halimbawa sa ating paglalakbay patungo sa kaniyang kaharian. Sumayaw po tayo na kasama ang Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo na nanghihikayat sa ating itatag ang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin
ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang ipinakikita sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong nauna ng lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at mag-utos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig at inaking ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahaling hiyas, kinigintong dinukob ang aking dalangin. O Diyos ay tagapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag
kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya at buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng le minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o le minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.